Muli ako po si Christine Jane Salinas ang magbabahagi sa pinalatuntunang kagamitan sa pagtuturo at mga halimbawa nito. So muli, ang pinalatuntunang kagamitan sa pagtuturo ay mga kasangkapan at materyales na ginagamit ng guro upang mapabuti ang proseso ng pag-aaral ng mga mag-aaral. So isa itong inobasyon o umuunlad pa ng uri ng paraan ng pagtuturo. So una itong ginamit noong 1800s at ginamit ng mga dalubhasa at sa pamantasan sa England at Amerika. So noon ding 1950s is ipinakilala muli ito sa larangan ng edukasyon ni Skinner, Crowder, Major at iba pa. So sabi nila na ang bawat individual ay may sariling bilis sa pagkatuto kahit walang guro na umaantabay dito. So ngayon no is may nabalitaan tayo na kahit yung mga hindi nag-aaral ng mga bata ay may kakayahang matuto dahil para sa akin naniniwala ako na ang isang tao ay natututo sa sariling pag-isip at kung paano ang isang bata ay curious din or matanong sa lahat ng bagay. So before no is may ilan sa atin na nakaranas ng special exam o kapag lumiban ay may ipapasagot o ipapagawa ang mga guro. So hindi ito nalalayo sa leksyon or tunguhin ng isang guro. Nagiging advantage din ang pinalatuntunang kagamitan dahil nakakatulong ito sa mga mag-aaral na humabol sa iba pang mga kaklase nila kahit lumiban sila. So, nagiging panlunas rin ito sa mga mag-aaral na mahina sa iba pang mga mag-aaral na mas mabilis yung progress ng pagkatuto. So, bukod pa dito is pinapayaman at pinapayabong ang kaalaman ng mga kabataan patungkol sa paksang pinag-uusapan. So, nagkaroon din ng balakid ang mga maraming guro sa paggawa o paghanda nito dahil wala silang sapat na kakayahan para sa mga kagamitang pagturo. So, isa pa rito, risky or it takes risk talaga daw yung paggawa nito or ang ganitong paraan ay malaki-laki rin yung gugugulin. So, ito yung mga serye o ibang anyo ng serye sa pinalatuntunang kagamitan. Una na rito yung linear style o Skinnerian style. Ang linear style o Skinnerian style ay kaugnay sa teorya ni B.F. Skinner, isang psikolohista. Ito ay isang paraan ng pagtuturo ng naglalaman ng sunod-sunod na hakbang o yugto. Ang mga mag-aaral ay sinusundan ng isang predetermined na landas ng pag-aaral ng step by step. Ang pag-unlad ay madalas na tinututok sa pagtanggap ng mga feedback or reinforcement batay sa pagganap ng mag-aaral. Susunod is ang branching Crowder style. Ang branching o Crowder style ay nagbibigay daan sa mga mag-aaral na pumili ng sariling landas o daan ng pag-aaral. Ito ay nagbibigay ng iba't ibang opsyon o pagkakataon sa mga mag-aaral depende sa kanilang interes, kasanayan o yung mga pangangailangan nila. So ito ay nagbibigay rin ng mas pataas na antas ng personalisasyon sa pag-aaral. So isa din dito yung panghuli yung microfilm slide naman isang paraan din ng presentasyon kung saan ang impormasyon ay ipinapakita sa pamamagitan ng isang maliliit na film na may mga maliliit na imahe o teksto.